Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Bato to Attorney Claire Castro. Today is May 31, 2025 at pag-usapan natin itong ginagawang mga survey ng Pulse Asia na nginitian lamang ni Pangulong Marcos Jr. Trust rating is significantly lower than that of Vice President Sara Duterte and former President Duterte. And the previous surveys also showed a pattern of decline in your ratings. Can we get a Wait, what survey? Pulse Asia, sir. Pulse? Yes. Uh, Can we get your comment on that? Madami pang survey. Just don't base it on one. Sir, follow-up lot. How do you plan to arrest yung decline in your surveys? Well, again, let's look at other surveys before we act. Know your source. That's always a imperfect information makes you make imperfect decisions. The more perfect your information, the more perfect your decision will be. That is one source of information, and you have to understand where it's actually coming from. All right? Okay, kasi 2016 pa lang mga ka-clear, ito ay naparatangan na ang Pulse Asia bilang propaganda tool ng mga Duterte. Okay? Basahin natin ulit although ito'y na-discuss ko naman na at nasabi ko na. Since 2016, Pulse Asia was also tagged as a propaganda tool by several anti-Duterte organizations and newspaper columnists due to its regular release of surveys that seem to improve the optics of the Duterte government amid ongoing crises and social unrest resulting from corruption scandals and gross ineptitude. So ngayon, nahaharap si VP Sara sa iba't ibang issue patungkol sa kanyang confidential funds, sa kanyang pagbabanta sa Pangulo, sa First Lady at kay House Speaker, yung kanyang mga pagmumura. Na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Yes, sinabi ko na yan noong press con ko, di ba? Don't recognize anybody above me. Pinagmumura ng bise sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos. Pasok ang Pulse Asia. Okay? Pati ang pag-aresto at pagdala sa ICC, pasok ang Pulse Asia. So, itong latest mga ka-clear, mapapansin natin, ito ang ginawang survey ng Pulse Asia. Former President Rodrigo Duterte, most trusted public figure. Tandaan natin tingnan nyo to. Itong ginawa ng Pulse Asia, selected personalities. Bakit kaya kasama si Rodrigo Duterte para ikumpara sa Pangulo kay PBBM? Tapos aware sila, 99. At kinumpara rin kay VP Sara. So ano kaya yung agenda rito? Bakit kailangang isama si Rodrigo Duterte? Bakit hindi iba? Diba? So, ano ang agenda rito? Para ipakita na ang tao ay malaki pa rin ang paniniwala sa mga Duterte. Dalawang Duterte yung sinama niya. Ito pa.
Okay? Pulse Asia. 58% ng Pinoy tutol sa naging pag-aresto kay FPRRD. 50% tutol sa impeachment versus VP Sara. Diba? Para talagang, hindi ko sinasabing propaganda tool sila, ha? Pero yun ang lumalabas. Yun yung nakikita. Okay, bakit mga ka-clear? Okay, sige, tingnan natin yung ibang mga pahayag. Dito ha, Pulse Asia. Most Pinoys disagree with Duterte arrest. That's May 27, 2025. Bakit niya pa ito nilabas ulit? March 11 pa ito na aresto. Pero, gusto niya ipakita rito na ang tao ay maka-Duterte. Ang tao ay hindi naniniwala na dapat papanagutin o dapat dalhin sa ICC si dating Pangulong Duterte. Diba? Ayan 58% of the respondents disagreed with the former president's arrest for the charges of crimes against humanity filed against him before the International Tribunal. Bagong-bago. May 6 to 9. Diba? So, what's the point? Pero, tanda natin mga ka-clear, meron din namang survey. SWS. Ano sabi dito? Majority of Filipinos believe Duterte should be held liable for EJK. Diba? 51% of the Filipinos agree that the former president should be held accountable for the killings related to the illegal drugs during his administration, while 25% said they disagree. Ito pa. Sa kanya, ang survey niya, di ba, majority ayaw or tutol sa pagpapadala sa ICC. Paano to? WR numero survey, 61% back ICC action against the 30 collaborators. Diba? Dapat dalhin. Yung mga kasabwat, yung mga co-perpetrators ay dapat pa nga daw dalhin din sa ICC. And a recent survey conducted by WR numero revealed that 61% of Filipinos support the arrest and transfer of individuals allegedly involved in former President Rodrigo Duterte's controversial war on drugs to the International Criminal Court. Diba? So, saan humuhugot ang Pulse Asia para sabihin, just very recently, na hindi binaback-upan ng mga Pilipino ang pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa ICC? Kaya hindi natin alam ano ba ang gustong ipakita ng Pulse Asia na naratibo sa taong bayan. Ayan. March 20, 2025, Duterte should be held liable for killings. SWS poll. Diba? 51% of the respondents agreed that Duterte should be held accountable for drug war killings. 25% lang yung disagree do. 62% of Filipinos want Duterte to stand trial in ICC. But this is April 14. So, porkit ba nakikita kung ano talaga ang nais, base sa survey, patungkol sa trial sa ICC, kailangan gumawa ng Pulse Asia, ng panibagong survey na nagpapakita na karamihan sa Pilipino, majority, ayaw na dinala si dating Pangulong Duterte sa ICC. Bakit parang kakaiba siya sa ibang mga survey? Majority of Filipinos want former President Rodrigo Duterte to stand trial before the ICC in The Hague, Netherlands. Ilan lang ang disagreed? Ang disagreed ay 20%. 20% lang. Diba? Another issue, mga ka-clear. Ito. Okay, pinakita na natin ng WR. Ito. Ito pa, mga ka-clear. Pakita natin to. Majority of Filipinos back ICC trial for Duterte, citing need for accountability.
Support for Duterte's drug war once exceeded 80%, but a new poll indicates 62% now want him to stand for trial. Oh, 62%. Saan ba talaga nakukuha kaya ng Pulse Asia yung kanilang data? Another issue tayo, ha? Another issue. Oh, ito naman. Siyempre, bagong-bago mga ka-clear para pabor sa mga Duterte. Pulse Asia, 50% disagree, 28% agree with the impeachment case versus Sara Duterte. Diba? 50% disagree, ha? Siyempre, para, ito na nga eh. Sinabi ko kagabi, ito yung kinuhang data ni Senator Drilon. Diba? Nakaramihan sa Pilipino, ayaw ng impeachment. Pero ano naman ang sabi ng SWS, mga ka-clear? 88% of Filipinos want VP Sara to face impeachment charges. Layo, di ba? Ang layo. These were findings published by SWS on Friday, May 30, 2025 based on survey commissioned by consultancy firm Stratbase Group. Tapos sasabihin ng Pulse Asia, hindi sila kinumisyon sa kanilang pagsisurvey na ito. Itong latest survey na ito. Voluntaryo dating. Diba? Ito pa, mga ka-clear. Siyempre, para sa tingin ng iba, talagang ang baba ng rating ng Pangulo. Diba? Pulse Asia Trust Ratings. Pulse Asia pa rin yan, 32%. That's, May 27. Sara, 50%. Rodrigo Duterte, sinama talaga, 63%. Ito ay kinuha ng May 6 to 9. May 6 to 9 lang itong taon. So, pero ano ba sasabi naman ng iba, mga ka-clear? Dahil siguro tumaas ang rating ng iba, tumaas ang rating ng Pangulo sa ibang survey, kailangan nila itong ma-counter. May din to mga ka-clear, same period May 8 to 9. Saan to galing? Tanghire. 61.8 satisfaction rating, 61.8%. President Marcos gets 61.8% satisfaction rating, highest in government. So, hindi ba nakakataka ang media ang laging kinukuha yung opinion ng Pulse Asia? Ba't kaya? Ito, hindi nila nakikita, mataas ang rating. Bakit ang lagi na lang news sumasadsad yung rating? Diba? Kaya nga, tumawa na lang si Pangulo nung mabanggit ang Pulse Asia. Ito pa. Kahit ang Okta Research, mga ka-clear, mataas ang Pangulo. Diba? PBBM remains most trusted government official according to Okta. That's April 29 lang, 2025. Almost the same period. 60% and a rating of 59%. Trust rating of 60% and performance rating of 50%. Trust rating of 60% and a performance rating of 59%. Diba? Pero of course, pagdating sa Pulse Asia, laging mababa ang Pangulo. Ito pa, tingnan natin Ito, December 3, 2024, November to December 3, 2024, 48% lang ang approval ng Pangulo. Di syempre, mataas pa rin si VP Sara. 50. Pero ano ba ang sinasabi ng iba? Ito, tingnan natin Tingnan natin yung period ng November to December 2024. November almost the same Ayan mga ka-clear November ano sabi? Di ba mataas sa Pulse Asia? Dito, according to Okta, VP Duterte's trust rating drops by 10%. Tapos ang sinasabi ng Pulse Asia, 48% lang ang Pangulo, di ba?
Almost same period. Pero dito, lumalabas mga ka-clear. Ang trust and performance rating ni Pangulong Marcos Jr., 65 and 64% respectively. Diba? Yung si Pulse Asia, pag ini-interview, parang laging nice words sa dating Pangulong Duterte. Pakinggan nga natin mga ka-clear. No? Kung maaari, kung ihahambing lang natin yung dating Pangulo at ang kasalukuyang Pangulo, DJ Chatchat, di ba? Yung dating Pangulo, nung panahon ng COVID, linggo-linggo lumalabas, no? Pagkamat recorded at pagkamat sinasabi ng iba, hindi na naiintindihan ko na sinasabi. Ang kasalukuyang Pangulo, madalas ay ang kanyang pahayag ng administrasyon ay galing sa kanyang press officer. Siguro dapat tumanap siya sa legitimate media at sagutin niya mga tanong at hantanda siya at maayos niyang sasagutin ng mga ito. Kasi ang parating paglabas ng Pangulo at pagharap sa media ay isang pamamaraan para siguro malabanan yung disinformasyon na nanggagaling sa iba't ibang grupo. Anong sabi niya ulit? Ulitin nga natin. Kinakailangan talaga mas maging madalas ang pagpapayag nila, no? Kung maaari. Kung ihahambing lang natin yung dating Pangulo at ang kasalukuyang Pangulo, DJ Chatchat, di ba? Yung dating Pangulo, nung panahon ng COVID, linggo-linggo lumalabas, no? Pagkamat recorded at pagkamat sinasabi ng iba, hindi na naiintindihan ko na sinasabi. So, okay pala yun sa Pulse Asia. Na basta humarap ka, kahit anong sinasabi mo, kahit hindi naiintindihan, okay na sa taong bayan. Ganun ba ang Pilipino? Ganun ba mag-isip ang Filipino? Pulse Asia? Basta humarap lang, kahit hindi na naiintindihan ang sinasabi, basta humarap lang. Ang kanyang pahayag ng administrasyon ay galing sa kanyang press officer. Siguro dapat tumanap siya sa legitimate media at sagutin niya mga tanong at hantanda siya at maayos niyang sasagutin ng mga ito. Tapos ngayon, nagdidemand siya na dapat maayos ang pagsagot ng Pangulong Marcos Jr. Diba? Dapat maayos niya sagutin ito. Pero pagdating kay dating Pangulong Duterte, okay lang kahit hindi naiintindihan. Kaya mataas ang kanyang rating. Kasi lumalabas siya kahit hindi naiintindihan ng mga tao sinasabi niya. Tapos pag ikinumpara kay Pangulong Marcos Jr., humarap siya sa legit na media at sagutin niya na maayos ang mga tanong. Hindi ba? Paano yun? Diba parang too nice for the former president ang mga opinion ng Pulse Asia. Sa aking palagay, ha? Labanan yung disinformasyon na nanggagaling sa iba't ibang grupo. O, yun pala. Aminado siya. May disinformasyon sa iba't ibang grupo. Kaya, hindi ba dapat nakikita mong biktima ang gobyerno, ang Pangulong Marcos Jr., ng disinformasyon? Pero parang meron ka bang survey patungkol dyan? Na biktima ang Pangulo at ang gobyerno ng mga disinformasyon nanggagaling sa iba't ibang partido? Parang wala, di ba? Parang wala tayong nakikitang ganun. Na napapakita niya na biktima ang gobyerno ng disinformasyon. At nag-survey ba siya? Kung saan galing yung mga disinformasyon? Nag-survey ba siya? I'm sorry baka meron, hindi ko lang alam. Paki-correct ako kung meron. May disinformasyon din ba siya? Meron din ba siyang mga survey kung may ibang bansang nakikialam sa politika natin? Parang wala pa akong nakikita. At kung may disinformasyon, gaano kadami ang nagbibigay ng disinformasyon at sino-sino ang nakikinabang dito. So, anyway, binanggit niya disinformasyon. Ibig sabihin, dapat sumagot ang Pangulo para ipaliwanag dahil sa mga naglalabas sa mga disinformasyon galing sa iba't iba. So, dahil matataas ang rating na ibinibigay mo sa mga Duterte, ibig ba sabihin, may mga disinformasyon at ito napapakinabangan nila? Tanong lang yun mga kaklir mula sa kanya mga tinuran natin mga kaklir. Well, anyway, napatunayan naman natin mga kaklir na ang Pulse Asia ay nagpapabayad. Tumatanggap sila ng bayad. So, kaya nga ito ba ang pagsusurvey mo, voluntaryo, yung regular na pagsusurvey mo na lumalabas na pabor sa mga Duterte, lahat bang ito ay hindi commissioned? Hindi ba to paid?
Diba? Eh, di kung hindi pay, di good. Diba? Pero tumatanggap kayo ng payment, diba? Pulse Asia head admits Aventado paid 620,000 for impeach survey. Anong purpose? Diba? That showed President Estrada's public acceptance rating going up amid his impeachment trial. So, ganun yung nangyayari ngayon, di ba? Merong issue about sa impeachment, di ba? May issue tungkol sa pagpapa-aresto dahil sa crime against humanity. So, kaya nga, di ba, nakakataka, saan ba galing? Saan galing ang pinanghuhugutan ng Pulse Asia? So, yun lang mga ka-clear. Kasi parang yung kanila mga survey, minsan hindi pareho sa iba. Tapos ang layo ng gap. Diba? Sa Tanghire, sa WR numero, sa Okta, sa SWS. Kaya tuloy sila na pagkakamalang propaganda tool ng mga Duterte since 2016. Okay? So yun lang mga clear. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clecas, nagpapalalang, magtulugan inyong karapatan. Bye!